Pahirapan naman ang pag-uwi ng maraming commuter at motorista sa Maynila dahil pa rin sa pagbaha. Darito ang report ni Isay Reyes. Sa aming pag-iikot, ilang motorista at pasahero ang nakita namin na stranded sa gilid ng mga kalsada, umaasang tumigil na ang ulan at humupa na ang baha para naman makauwi na sila. Sa Espanya, gutter deep ang tubig, kaya't ang ilan napaatras nang makita ito. Ang ilan namang motorista, wala daw ibang madaanan kaya't sinuong ang baha. Kailangan diretso, wala na ibang daan eh. 6 p.m. so malakas sa ulan, nagpatila kami. Pag umiglip na ako doon, wala, lakas agad ng ulan eh. Need to go home. Ang kabuuan ng Taft Avenue at UN Avenue, lubog din sa baha. Dito nakakita kami ng mga nagpapalipas na ng gabi sa kanilang mga sasakyan. Bali, nagpalipas na lang kami dito kasi galing kami ng trabaho. Sobrang taas ng baha. Kaya nagantay na lang kami bumaba ng baha. Ang ilan naman, walang makita na pwedeng magsakay sa kanila, kaya't wala silang ibang magawa kundi maglakad. Ang ilang parte naman ng Rojas Boulevard ay binaharin hanggang gutter ang taas ng tubig. Binagtas din namin ang ilan pang kalsada papunta ng City Hall ng Maynila. Nagmistulang dagat ang mga daan dito. Ang ilang stranded sa baha, imbes na sa oras na ito ay papasok na sa trabaho, sila daw ay papauwi pa lamang dahil sa sobrang walang masakyan. Ang loob ng City Hall, hindi rin pinalagpas ng baha. Pagdating mo pa lang sa gate, makikita mo nang nakalubog ang mga gulong ng mga kotse na nakapark dito. At pag pinasok mo ito, lubog ang lobby maging ang ilang opisina sa ground floor ay tila pinasok na rin ng tubig. Sa rekto, napakaraming na stranded din na pasahero. Siyempre, para dun sa mga nangahas at hindi inasahang tataas ng lubusan ng baha, to the rescue sa kanila ang mga nagtutulak ng mga tumirik nilang sasakyan. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.